Magandang hapon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga kaulapan na nakakaapekto dito sa southern portion ng ating bansa ay ang patuloy na pag-iral ng shear line o yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. Dahil sa shear line, asahan natin itong mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, dito sa area ng Bicol Region, at sa area ng Dinagat Islands. Dahil naman sa easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karagatang Pasipiko, asan rin natin itong mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkilat sa ilang areas ng Mindanao. Partikular na dito, itong southern portion ng Mindanao, sa mga rehiyon ng Davao Region, sa bahagi ng Socsargen, Barm, Zamboanga Peninsula, maging na rin dito sa area ng Palawan. Dahil naman sa northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan, makakaranas tayo ng mga kaulapan at pag-ambon sa eastern section ng Luzon, dito sa area ng Cagayan Valley, Apayao, Aurora at sa Quezon. For Metro Manila and the rest of the country, magpapatuloy nga itong maaliwalas sa panahon, maliban na lamang sa mga tsansa ng light rains o pag-ambon na dala ng amihan sa Metro Manila and the rest of Luzon at tsansa naman ng thunderstorms dito sa rest of Mindanao. Sa kasalukuyan, wala pa naman tayong binabantayang low pressure area o namang sama ng panahon sa loob at labas ng ating PAR na maaaring maging bagyo sa mga susunod na araw. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas dito sa Luzon, inasan pa rin natin yung epekto ng shear line dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon. So itong area nga ng Bicol Region or most of Bicol Region makakaranas ng mga kalat-kalat na thunderstorms. Dahil naman sa northeast monsoon o yung hanging amihan, asan pa rin natin itong mga cloudiness at mga pag-ulan sa eastern section ng Luzon. Dito nga sa areas ng Cagayan Valley, Apayao, Aurora at sa Quezon. Unti-unti na mababawasan yung mga kaulapan na dala ng northeast monsoon dito sa inland areas sa mga lugar ng Mimaropa. At magpapatuloy nga yung maaliwalas sa panahon for Metro Manila and the rest of Luzon. Malamig pa rin yung ating madaling araw dahil inasan pa rin natin yung pag-iral ng amihan. At kung may mga pag-ulan man tayong mararanasan, ito yung mga light rains o pag-ambon lamang. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, bukas magpapatuloy yung mga pag-ulan na dala ng shear line dito sa buong Visayas. At inaasan pa rin natin naman yung epekto ng easterlies sa southern portion ng Mindanao at sa Palawan. So ito nga ang areas ng Davao Region, Socsargen, Barm, Zamboanga Peninsula at Palawan, makakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkilat. Fair weather conditions ang posibleng maranasan bukas dito sa nalalabing bahagi ng Mindanao sa mga rehiyon ng Caraga at Northern Mindanao. Gayun pa man, nandiyan pa rin yung mga tsansa ng biglaan at panandaliang buhos na ulan na dulot ng localized thunderstorms. At ito naman yung ating latest weather advisory na na-issue as of 5 p.m. today para sa epekto ng shear line sa ilang bahagi ng ating bansa. Saan pa rin natin itong moderate to heavy rains, 50 to 100 millimeters na pag-ulan in a span of 24 hours dito sa mga areas shaded by yellow sa mga lalawigan ng Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. So simula ngayong hapon hanggang bukas ng hapon, inasahan natin itong mga katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan sa mga lugar na ito. Unti-unti na mababawasan yung epekto ng shear line starting tomorrow. Ngayon pa man makakaranas pa rin tayo ng mga moderate to heavy rains. Muli, ito nga po yung mga areas shaded by yellow sa mga lalawigan ng Sorsogon at Northern Samar. Kaya pinapayuhan natin yung ating mga kababayan dito sa area ng Bicol Region, Eastern Visayas na patuloy na mag-monitor ng mga rainfall advisories or heavy rainfall warnings na ini-issue ng ating mga kasamahan sa Pag-asa Regional Centers para sa mas detalyadong advisory para sa ating mga lokalidad. Sa kalagayan naman ng ating karagatan, as of 5 p.m. today, may nakataas pa tayong gale warning sa eastern seaboards ng Southern Luzon at Visayas. Particular na dito sa eastern coast ng Albay, dito sa eastern coast ng Sorsogon, northern and eastern coasts ng Northern Samar, at sa eastern coast ng Eastern Samar. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa areas na ito, huwag po muna tayong pamalaot dahil makakaranas pa rin tayo ng maalong karagatan na dala ng hanging amihan. Para naman sa ating 3-day weather outlook sa mga piling lugar ng ating bansa, inasahan natin yung unti-unting paghina or yung pag-retreat ng ating amihan. So pagsapit ng araw ng linggo, ito na lamang yung area ng Northern Luzon yung makakaranas ng epekto ng northeast monsoon.
So tataas na muli yung tsansa ng thunderstorm activity o yung convective activity sa Metro Manila at malaking bahagi pa ng Southern Luzon. Dahil naman sa epekto ng shear line, makakaranas po rin tayo ng mga pag-ulan or mga kalat-kalat na thunderstorm sa malaking bahagi ng Kabikulan, particular na dito sa Legazpi City. Inasahan natin pagsapit ng Lunes at Martes, mahihina na rin yung epekto ng shear line sa nabanggit na lugar. Malaking bahagi ng ating bansa, pagsapit ng Monday to Tuesday ay easterlista yung magiging prevailing weather season man natin. Inasahan na natin yung bahagyang pagtaas ng ating temperatura, especially sa tanghali hanggang sa hapon. At kaakibat niyan yung pagtaas nga ng ating thunderstorm activity. Sa areas naman ng Visayas, sa Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City, sa araw ng linggo, makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan na dala ng shear line sa Eastern Visayas at improving weather conditions sa ating mararanasan pagsapit ng Lunes hanggang sa Martes. At malaking bahagi nga ito nga mga kalooban or mga inland areas ng Visayas, starting on Sunday, mababawasan yung mga pag-ulan na dala ng shear line, kaya fair weather conditions na or improving conditions ng ating mararanasan in the coming days. Gayun pa man, nandyan pa rin yung mga tsansa ng thunderstorm activity. So especially nga itong area ng Eastern Visayas na kung saan sa mga nakaraang araw ay nakapagtala tayo ng mga pagbaha at landslides. Inasan pa rin natin na dahil malambot pa yung lupa, saturated, gawa ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan in the past few days. Kung may mga pag-ulan tayong mararanasan, kahit mahihinang pag-ulan lamang yan, ay nandyan pa rin yung mga tsansa ng mga flash floods at landslides. Kaya ugaliin mag-monitor ng mga localized updates na ini-issue ng ating mga Pag-asa Regional Centers. At sa area naman ng Mindanao, over the weekend, so from Sunday to Tuesday, magpapatuloy nga itong maaliwalas sa panahon. Umiiral pa rin yung easterlies pero hihina yung epekto nito sa malaking bahagi ng Mindanao. So fair weather conditions, sasamahan lamang yan ng mga isolated rain showers or localized thunderstorms. Ang haring araw dito sa Kamaynilaan ay lulubog mamayang 6:07 ng hapon at sisikat naman bukas sa ganap na 5:59 ng umaga. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga rainfall advisories, heavy rainfall warnings, or yung mga thunderstorm advisories na posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Center sa ating mga lokalidad, ay i-follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe rin ko sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report. At palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Dan Villamila Gulat.